ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo. Sa aming pagsupo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimting kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing botil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon, ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan, ang itiniyak kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang,
ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo, ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o ang 40 araw na paghahanda para sa mga mahal na araw na pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Kaya po ito ay isang paglalakbay. Sasama ba kayo sa paglalakbay? 40 araw na paglalakbay. Hindi ito biro. Kaya nga po, bagaman ito po ay utos ng Diyos na narinig na natin sa unang, lalo na po sa ikalawang pagbasa, ganun pa man, ito ay dapat na kusang loob na manggaling sa atin. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo. Uso po ang may mga maruruming noo. Hindi po yan pa-cute. Yan po ay tanda ng ating karumihan. At yan po ay tanda na ito po yung pinakaunang araw sa buong taon na tayo po ay hindi nahihiya at hindi mo na kailangan manuro o magbintang, yan, makasalanan yan. Kasi lahat tayo, dinideclare natin, lalo pa kung nagpalagay na tayo ng abo, na ako ay makasalanan. Sabihin nyo nga po, ako ay makasalanan. So, mayroon tayong abo sa noo, mayroong abo sa noo ang kapwa mo, ang katapat mo, automatic, pareho tayong makasalanan. Walang pwedeng magmabida, walang pwedeng magmaganda. Yan po ay simbolo niya. Hindi po yan pakikiuso lang. Hindi po yan wala lang. Kaya nga dapat naiintindihan mo Handa ka bang publicly i-announce sa mga tao na ikaw ay makasalanan, pero pinagsisisihan ang kasalanan? Alam natin na tayo ay may kahinaan. Alam natin na tayo ay hindi pa perpekto. Nahuhulog pa tayo sa tukso, nagkakasala pa tayo. And that's the very symbol ng abo na ilalagay sa noo natin mamaya, na ilagay na sa inyong mga noo. Kaya nga po, sabi po,
dito sa ating ebanghelyo, bagamat yung paanyaya no, na mag-ayuno kayo, magtika kayo, magtiis kayo. Nandyan po no, sa unang pagbasa na binabagyan, pero ang paalala lagi ni Jesus no, na napakahalaga ay huwag lang pakitang tao. Sabi niyo po sa katabi ninyo, huwag kang plastic. Ano ba? Kasi sayang daw po. No, talaga naman sinasabi ni Kristo. Sayang yung effort natin. Kaya po, tinuturuan tayo. No? May tatlong bagay o tatlong attitude tayo na dapat suriin, no, na dapat bantayan sa loob ng 40 araw na ito. And hopefully, maituloy natin ito. No, napakahalaga po yung disiplina para sa 40 araw na ito. Una, yung pananalangin. Prayer. Ito pong ginagawa natin. Ito yung pinakamataas na panalangin. Ito yung pinakamataas sa pagpupuri sa Diyos. Pananalangin na sama-sama tayo. Mayroon tayong ginagawa bilang sama-sama. May ginagawa tayo bilang individual. Yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Of course, marami po sa inyo maghapon dito sa Quiapo, nagro-rosaryo, nagnunubina, naglilingkod sa Quiapo, luluhod pa no? Kung pwede nga lang patiwarik, luluhod yan. No? Hindi po masama yan. Pero yung motivation, kung bakit natin ginagawa yan, kailangan malinaw. Hindi ito pakitang tao dapat. Kasi magsasayang lang tayo ng oras, ng pagod, dahil hindi ikinatutuwa ng Diyos kung ang ginagawa natin ay paimbabaw lang. So isa sa tututukan natin ay yung pananalangin. Lalo po kami mga pari na hindi porket nagmimisa kami, talagang perfect na ang aming pananalangin. Minsan dumarating sa buhay namin na tinatamad ako. Nakakalimutan ko magdasal sa dami ng schedule. Hindi ibig sabihin, nagmisa na ako, nagdasal na ako. Mayroon akong tungkulin na pangalagaan na aking buhay spiritual, buhay pananalangin. Hindi natutumbasan ng gaano man karami ang aktibidades o program na ginagawa namin bilang pare, hindi yun ang sukatan. So, no, mahalaga po yung pananalangin, mapagtuunan natin ng pansin dito. Pangalawa po, no, at ito po yung ating dapat na, baka nakalimutan na, no, yung fasting and abstinence. Sinasabi po dito, yung pag-aayuno. Kung ikaw ay mag-aayuno, i-remind ko lang po, no? Ash Wednesday, Good Friday, and on all Fridays ng Lent, no? Pag sinabing fasting, 1 full meal tayo. Of course, mayroong konting snacks para no, baka hindi sanay, pero 1 full meal. Naintindihan ba? Sino ng mga kumain dito? Taas ang kamay. Yung iba, mamaya pantanghalian. O hindi alam. O yung iba, talagang walang makain. Kaya hindi pa kumakain. Iba yon ha? Magkaiba yon. Okay po. Kung sinabing fasting, 1 full meal lang tayo. And lahat kailangan i-observe nito. Lalo pa, ikaw ay nagpalagay ng abo. Ikaw ay magpapalagay ng abo. Yung mga nasa good condition, yung kalusugan, china-challenge ka, tinahamon ka na mag-fasting. Pag sinabi nating abstinence, no meat po tayo ngayong araw na ito. Baka naman sandamukal na longganisa na ang inyong kinain kanina. O kaya, mamaya, masarap kumain ng adobo mamaya. Wala po, no meat po tayo ngayong araw na ito at sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma at sa darating na Good Friday. Of course, excuse po kayo mga senior na may mga karamdaman, excuse na dyan. Pero kung kakayanin ninyo, pwede po ninyo itong gawin. Hindi naman ikamamatay yung munggo at galunggong sa araw na ito. O sa lahat ng Biyernes. Di ba yun po yung uso, no? Kaya nga po, yun ang kinakain natin, di ba? Munggo, asahan mo pag Biyernes, munggo o gulay at isda pag Biyernes. Kasi yun po yung background. Pero sabi nga, baliwala yan, yung ating pag-aayuno, kung walang kalakip na kawanggawa o paglilimos o pagtulong sa kapwa. Kaya tayo hindi kumakain
The reason why, kung bakit ginigive up natin yung something pleasurable, mapa sa material o panlasa natin, para may maibigay tayo sa iba. Tayo po na araw-araw nakakakain, mag-give up tayo ng ilang portion ng ating kinakain dahil mayroong mga tao na bihirang makakain sa isang araw. Huwag mo nyo nang ipag-fasting yung mga namamalimos o pulube. Uy, fasting ngayon, wag na. Kaya nga, this is the best time. No, hindi Christmas ng gift giving. Panahon ito na ikaw naman ang magbibigay. Hindi sa Pasko. Ito yun, yung whatever you save, no, na mga natipid mo dahil sa pagfa-fasting mo, yan ang ibinibigay natin sa kawang gawa. May purpose. Ano ba yung mga i-give up ninyo? Kailangan din pinag-iisipan. Give up mo ba ang pagyoyosi mo? 10 isang araw, ngayon 4 na lang, and then yung masisave mo, bigay mo sa mga nangangailangan. Ganun po yun. Kung linggo-linggo, bumibili ka ng damit, i-give up mo yung pambili mo ngayong linggong ito, then ibigay mo sa may hirap. Ganun po ang ating, yung wisdom o kumbaga turo nitong fasting and abstinence na ito. Pero the rest po, ang paalala pa rin sa atin, gawin natin ito ng malinaw yung ating dahilan. Hindi para palapakan ng mga tao, hindi para purihin ng mga tao, hindi para magpapansin, kundi para mas maging mahanda tayo pagdating ng mga mahal na araw. Amen? Announcement. Sa paglalagay po ng abo, paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malalagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Maupo muna sandali. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming pagpapatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ulitin po, yung mga nasa harapan lang po na mga wala pang abo ang uunahin po. Pagkatapos ng misa, sa labas po tayo magpapapahid ng abo. So habang ginagawa po ito, kayo po ay manalangin at tingin ng tulong at biyaya ng Espiritu Santo na makayanan po ninyo. At pagnilayan kung ano po ang inahamon sa inyo ng Kwaresmang ito na inyong i-give up. Sa mga salitang
Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng mataimtim sa Diyos sa mga nakakakita ng lahat nating pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, mahabag ka sa iyong bayan. Panginoon, mahabag ka sa iyong bayan. Upang mahihayag ng simbahan ang salita ng Panginoon para sa tunay na pagbabagong buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, mahabag ka sa iyong bayan. Upang ang mga alagad ay magsilapit sa butihing Ama sa pamamagitan ng pananalangin at pakikipagkapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, mahabag ka sa iyong bayan. Upang ang maliliit na anak ng mahihirap ay makasalo sa pag-asa ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, mahabag ka sa iyong bayan. Upang ang mga OFW na kasalukuyang nagdadalamhati ay makaranas na pang-aaliw ng simbahan at ng pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, mahabag ka sa iyong bayan. Ama naming mapagmahal, gabayan nawa kami ng Espiritu Santo sa panahong ito ng pagliligtas at ng mahigpit na pakikipagkaisa kay Kristong Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagintapating makinabang sa iyong anak para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniaatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon, sama
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan na sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ay kinikilala po bilang mahalagang araw ng pag-aayuno. Kaya sa araw pong ito, ipinapaalaala po sa lahat, lalo na sa mga nasa hustong gulang, ang obligasyon ng pagbawas sa pagkain, ang pagkukumpisal, pagkakagawang gawa, pag-aalay ng panalangin, at pagpipinitensya sa kani-kanilang paraan. Ang pag-aalay po natin ng mga sakripisyo sa araw na ito ay makakatulong upang ating maisapuso ang diwa ng Kwaresma. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Wala po tayong pagwiwisik ng banal na tubig. Pagkatapos po ng pagbabasbas, yung iba po ay dumiretso po sa dito sa Quezon Boulevard at dito po sa San Juan Bautista Plaza, doon po ang pagpapahid ng abo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.